Ise TV Production. Your only island TV channel. Yo mga kalodi! And we're back again for another episode of It's Up to You. This is your host, Lodi Diggs and Lodi Tin, ang maghahatid sa inyo ng panibagong kasiyahan para sa panibagong episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Ise TV, your only island TV channel. At para sa episode nito, Sporty Best, kung napapansin ninyo, andito kami sa Barangay Baluno kung saan ginaganap ang Pag-asa Youth Association of the Philippines program na pinangunahan ng ni Ma'am Lavinia Harehone, ayan. Ng Local Youth Development Office. So, ano ba? Anong thoughts mo about sa program na to? Accordingly daw, ang PIAP or ang Pag-asa Youth Association of the Philippines, dito ngayon ginaganap yung pag-o-organize muna ng PIAP Baluno. Yun, kung saan involved at magbe-benefits yung mga out-of-school youth. So, syempre, hindi natin alam pa masyado kung ano nga ba talaga ito. Of course, we will know about it sa ating LIDO officer na si Ma'am Lavinia Harehone. At para malaman natin, so ready na ba? Siyempre naman, ready na. Okay, so tara na. Tara, tanungin natin si Ma'am Lavinia kung ano nga ba ang programang ito. Let's go! So, andito kami ngayon kasi na-try nyo na bang mag-organize? Lahat ba dito out of school youth? Ha? Out of school youth means dili nag-eskwela. Nag-stop. Naami karon because we wanted to organize. Actually, dili lang mo ang barangay among ginatuan. We are actually going to all different 45 barangays. So for this year, maulang Baluno kasi may partner ng EDC at yung O2 youth natin. Kasi gusto namin ma-organize kayo. Bakit kaya kami nandito? Kasi maraming programa po. Hindi lang ang Isabela City, but as well as ang PSWD for out of school youth. Alam na yan nila Jessie, nila Blessy, nila Jelly, kasi sila out of school youth din sila noon. Pero ngayon, nag-aaral na sila ulit. Kasi nga, meron pa opportunity para sa mga out of school youth. So sana, ma-organize namin kayo ngayon as the representative of Baluno Barangay for the Out of School Youth Pag-asa PIAP, Pag-asa Youth Association of the Philippines. Ang ginagawa po namin, pag ma-organize namin kayo, gawa kami ng GC. Tapos, andun kami sa GC para may mga opportunities, madali namin kayo makonect. Kasi yung mga out of school youth din po ng ibang barangay like Maligi, Bingwangan, sa pilot school, kapag meron kaming program sa city government, kasi alam niyo naman very supportive ang mayor natin ngayon, madali namin, lahat ba dito may Facebook? Yes, syempre meron. Sino wala Facebook? Ikaw no? Okay na, naara kay cellphone. Wala po na may barangay. Ayaw ka ba lang ka? Announce pa na muna sa barangay. So, ang gawin natin ngayon, i-organize namin kayo, mag-elect kayo sino ang President, sino ang Vice President, sino ang officers. Okay? Kasi, kung meron tayo, magkakaroon kasi tayo ng volunteer summit this coming. Basta meron tayo activity, itatag namin yan kayo para pwede kayo mag-join sa mga summit. Okay, so ito ang inyong bagong PIAP President ng PIAP Officers ng Baluno Barangay. So, good morning. Salamat. Ako yung gipili nga presidente. Sana mag-operita. Ug sana, una
program sa mga youth, darat tatanan ha. Dili tamad sa nao. Hindi kita deha o nay otro ha. Kaya ba? Sa tingin nyo, kaya natin i-profile ang manuno? Kaya, di ba? Okay, so, i-agree natin na ang magiging commitment ng PIAP Baluno ay tutulong sa profiling ng youth profiling. Okay ba yun? So, syempre, mag-profile kayo at dito rin kami para magawa natin. Produce lang namin yung form. Tapos, we will ask also the barangay to help us para we do that and also okay ba? Okay, so palakpakan natin. At yun na nga, kasama naman natin ngayon dito si Lido Officer Lavinia Haramon. Hi, ma'am! Hello, ma'am. Good Hello! So, ma'am, we have a question po. Yes po. Ano po to yung PYAP po? PIAP po stands for Pag-asa Youth Association of the Philippines. Yes. Basically, it's a mandate from DSWD that the local government unit will help BLGUs sa mga barangay level to really organize our out-of-school youth. So, actually, this is the intervention or yung program po ng ating gobyerno, tulong para sa ating mga out-of-school youth. So, basically, ito yung way, it's easy for us to access. Once na-organize na po yung mga out-of-school youth, mas easy na natin mag-gather, mas easy na natin i-refer for different programs and services for youth development. So, yun po talaga yung main goal ng pag-organize po ng mga PIAP or out-of-school youth within our barangays. So, maganda po talaga palang yes. to, ma'am. Programa. Yes po. Actually, we also have sa buong Isabela, meron po tayong isang federation ng PIAP. So, they also represent a seat sa council ng Local Youth Development Council. Para mas easy din for them malaman lahat ng programs and services na pwede po i-relay sa mga out-of-school youth. Yes. So, ma'am, follow-up questions lang po. No? How will this affect, especially sa mga youth or out-of-school youth ng Isabela City? Actually, maganda po talaga tong impact. Kasi, once we have connections or meron na talaga tayo direct connection or direct contact with our OSY, easy for us to tap them or easy for us to refer. Kasi, syempre, marami talagang programa, especially ang OSY, kasi isa sila sa mga vulnerable sector ng community. So, actually, ito talagang ginagawa namin kaya ito yung ika-9 na barangay na pinuntahan namin para i-organize. We started last year po, pero syempre slowly kasi syempre marami tayong programa. Pero this year, we really urge to really go sa different barangays na ma-organize sila para yung mga OSY natin mas magkaroon sila ng kaalaman na meron pala talagang programa para sa kanila na pwede pa silang magbalik eskwela, pwede silang nice, di na sila mag-stay sa kung ano lang meron sila. Yes. They should step out of their comfort zone. Yes. Actually, yun talaga yung goal natin na sana itong mga out-of-school youth maging empowered sila, maging outstanding youth sila na they can also empower other young people in their barangays na pwede pa silang mag-school, may programa pwedeng maging entrepreneur and everything kasi marami naman talaga ngayong programa for them Opo, Tita Lev. So, this is a very nice talaga initiative for the youths, especially the out-of-school youths. Yes, talagang malaking opportunity ito para sa kanila. Yes, kaya sana yung mga out-of-school youth natin dyan, tangkilikin ninyo ang programa kasi marami kayong makikitang or makukuhang informasyon na pwede nyong talagang i-grab, diba? Yes. Lalo kapag na-develop na yun, di ba? Talagang, mag-exceed na siya sa goal outstanding youth na talaga. So, parang kung out-of-school youth din siya, parang, di ba, parang it's nice na to grab the opportunity na rin. Kasi, minsan lang, di ba, may so, why not grab it? Yes, we really encourage our out-of-school youth to really take part on this. Kasi, syempre, kahit minsan meron na tayong mga programa, still, we need their commitment really to commit na maging active din talaga sila para tuloy-tuloy ang progreso, diba? Para rin naman sa kanila yon. Opo. Yun lamang po. Thank you very much. Thank you so much. Kasi pensapan sila, out of school youth,
sila. Por eso taki kami, taki si Kanda Ma'am Lev, para ayuda con ustedes, mag-empower con ustedes to do more. Para hacer más pa, para kita self-reliant. So na self-reliant, 13 no, it's either pwede kita man chene trabaho or employment, chene kita business or entrepreneur, or igual kita kung Kanda Ate Jelly, Ate Blessy, and Kuya Eko na education, pwede kita bira ulit entra eskwela. So as a ating objectives, explain the different pathways and interventions we have for the youth. So si abla kita interventions is dahil ayuda na pwede kita saka, na tali lang na diapong komunidad pero hindi kita sabi kay tan exist pala ese. Next, articulate goals and identify ways to achieve them. Por eso taki kami para ayuda con ustedes, mira kita ko sa ilang manera pwede kami ase. Para algún día también sila ma si USAID, sila ma si Lido, hindi lang 15 or 10 anda manakot. Kaya sabi sila no hala, si Kanda Ate Adawiya, ya pwede man ka sila chene este o ya pwede man keda self-reliant. So na next activity di ato, anda ya sila. Amo kel el goal di ustedes dapat. Yo, so ngayon guys, kasama natin si Ma'am Rome, ang isa sa mga Local Youth Development Officer ng Opportunity 2.0 program. Ayan po, ma'am. So, we would like to ask po kung ano po ba yung, ma'am? Okay, so we are here no at Baluno Barangay, and as part of the Opportunity 2.0 program, we actually discussed the pathways orientation for the youth, in which we are informing and empowering the out-of-school youth of Barangay Baluno for them to be able to transition. It's either to education or further education kasi mga OSY po, no? And we have empowerment for them to be able to transition as well to employment or sa trabaho, sa workplace na setting. And then we also have transition doon sa sinasabi nating entrepreneurship or sarili nilang negosyo. So we also introduced to the OSYs no yung partnership natin with TESDA and with ALS as well, in which we also inform them na meron kaming modules na binibigay or ipinapamahagi sa mga OSY, yung WBL or Work-Based Learning Module na sinasabi natin to capacitate and prepare our youth, our OSYs, para doon sa trabaho nga kung gusto man nila. And we also have this BYOB or Be Your Own Boss, capacitating them as well doon sa entrepreneurship or negosyo na gusto nila. So yun yung bale yung nakapaloob doon sa pathway orientations for the youth. Tatlo yung target natin: transition to education, employment, and entrepreneurship. Wow, maganda po talaga yung ma'am, initiatives and the programs. So mga follow-up question lang po mo, how will this affect especially sa mga youth and out of school youth? Ano po yung para magiging benefits na participate sila sa ganitong program? So yung goal talaga namin no is to inform the youth that there are existing programs and services, and knowing Mayor Dada no, ang dami niyang oportunidad na binibigay para sa ating mga kabataan. Andyan kasi ang opportunity. It is just that our youth is not aware that this specific program is existing. So isa yun no, we are introducing to them yung partnership with TESDA, the ALS and different ICYDA agencies, most especially our local youth development office, through the leadership as well of Miss Lev, yung ating OIC para sa Lido, kasi sila yung isa sa mga agency no na talagang pinupukpok or pinapamahagi kung ano man yung mga programa na meron si Mayor Dada na binibigay sa ating mga kabataan. That's nice, di ba? Nakakatuwang pakinggan ng mga ganitong opportunity para hindi lang sa mga ito, especially sa mga out of school. Yes, exactly. So yun ma'am, thank you so much. Thank you. Okay na yun. Kaya lang yung sabi kay el programa diamond, todo yan ustedes mga current
educational attainment, kaya kami ayuda kung ustedes para man-refer kung ustedes na next level of education. If ever, kaya ustedes entra eskwela uli, pwede kami ayuda man-refer kung ustedes entra eskwela uli. Uno kayo, no, for education. Siyempre naman ustedes, pero hindi kami tadali scholarship, ha? Kami, parang kuhan lang kami. Kami lang i-bridge. Para mag-bridge kami kung yung opportunities para kung ustedes, no? Amo kilala mong trabaho. Layunin ng PIAP na magbigay ng edukasyon at kasanayan sa mga kabataan upang sila'y magtagumpay sa buhay. Sa pamamagitan ng mga klase at outreach programs, tinutulungan ng PIAP ang mga kabataan na maging leader at maging mabuting mamamayan. Sa PIAP, itinuturo sa mga kabataan na sila ang magtataguyod ng kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng determinasyon at pakikisama. Nasa puso ng misyon ng PIAP ang pangako sa malawakang pag-unlad. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa mula sa mga workshop sa edukasyon hanggang sa mga programa sa pamayanan, layon ng PIAP na palakasin hindi lamang ang isipan, kundi pati na rin ang puso at kaluluwa ng mga kabataan. Sa gitna ng lahat, ipinapaalala ng PIAP sa mga kabataang Pilipino na sila ang mga arkitekto ng kanilang sariling kapalaran na may kakayahan na magtayo ng mas maaliwalas na bukas para sa kanilang sarili at sa kanilang bayan. Sa hindi nawawalang suporta at walang hanggang pagkakataon, inaanyayahan ng PIAP ang bawat kabataang Pilipino na magkaisa at magtungo ng patungo, nagkakaisa sa layunin ng isang mas mabuting, mas kasaliang hinaharap para sa lahat. Sa mga silid ng PIAP, ang pag-asa, ang mamamayani, nagbibigay liwanag sa daan para sa mga susunod na henerasyon. And that was it, y'all guys! Isa na namang makabulang episode ang nanganap para sa araw na ito. Sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan para sa episode na ito. Again, this is your host, Lodi Diggs. And your Lodi Team. At abangan nyo kami sa susunod na episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Isa TV Production. Your only island TV channel.